kwento ng buhay, may liwanag na gumagabay. Mga pusong tinawag niya upang magmahal at maglingkod. Kasama ang mga kapatid, naglalakbay at nananalig. Nagkakaisa sa isang misyon, dalhin ang pag-ibig ng Panginoon. Ito ang tagpuan, puso'y nagkakaisa kay Jesus sa pamamagitan ni Maria. Hatid ang mabuting balita sa mundo, pag-ibig at pag-asa'y umaapaw ng totoo. Sa sayaman o sa krus na pasan, naroon ang Diyos na ating sandigan. Ito ang tagpuan, tahanan ng misyon, naglilingkod ng may galak sa Panginoon. Bawat tawa at bawat awit, nagbibigay lakas at pag-ibig. Sa samahang hinubog ng biyaya, patuloy ang alab ng pananampalataya. Ito ang tagpuan, puso'y nagkakaisa kay Jesus sa pamamagitan ni Maria. Hatid ang mabuting balita sa mundo, pag-ibig at pag-asa'y umaapaw ng totoo. Sa sayaman o sa krus na pasan, naroon ang Diyos na ating sandigan. Ito ang tagpuan, tahanan ng misyon, naglilingkod ng may galak sa Panginoon. Sama-sama, walang iwanan sa misyon at pagmamahal. Si Maria ang gabay, si Jesus ang daan, hanggang sa dulo, walang bibitaw. Ito ang tagpuan, puso'y nagkakaisa kay Jesus sa pamamagitan ni Maria. Hatid ang mabuting balita sa mundo, pag-ibig at pag-asa'y umaapaw ng totoo. Sa sayaman o sa krus na pasan, naroon ang Diyos na ating sandigan. Ito ang tagpuan, tahanan ng misyon, naglilingkod ng may galak sa Panginoon. Tagpuan ang puso, tagpuan ang buhay, kay Jesus at Maria, mapagkailanman. Sa mga awit at sigaw, dahil ang pag-ibig ay walang hanggan. Habang tayo'y nagkakaisa sa liwanag ng takbo ng panahon. Sa bawat hakbang ng pananampalataya, ang puso'y naglalakbay kasama siya. Laging may pag-asa sa hinaharap, ang pagmamahal ay lagi ng sagot. Ito ang tagpuan, puso'y nagkakaisa kay Jesus sa pamamagitan ni Maria. Hatid ang mabuting balita sa mundo, pag-ibig at pag-asa'y umaapaw ng totoo. Sa sayaman o sa krus na pasan, naroon ang Diyos na ating sandigan. Ito ang tagpuan, tahanan ng misyon, naglilingkod ng may galak sa Panginoon. Through the YMC SR Night, no? Alam ko pong mahirap magsimula. Tama po ba, Ate Jelay? Mangangapa ka, magdududa ka, no? Na paano kung sisimula nito? Pero alam po natin, ito yung mahalagang turo ng YMC, di ba? From sacrifice, from hirap, pag sinundan pa rin natin ang ating Panginoon with Mother Mary, ay magiging mabunga ang ating ginagawa sa Panginoon. Life is beautiful. Life can become beautiful, will become beautiful. Hold on to that hope. Mga kwentong puno ng pag-ibig at
tagumpay. Dahil ang kwento mo ay may kwento. Mga aral ng buhay na ating sinasubuhay. Sa bawat luha at ngiti, may biyayang natatagpuan. Sa pagkakaisa't misyon, Diyos ang ating sandigan. Tagpuan ng mga puso, tagpuan ng pag-ibig, mga kwentong nakaantig, pag-asa'y hatid. Mula noon hanggang ngayon, biyaya'y patuloy, turo ni Jesus ang gabay, kay Maria nakasandig. Tagpuan ng buhay at pananampalataya, 7 taon ng paglilingkod para sa kanyang dakilang gawa. We forget to see that it doesn't diminish our capacity to do good and to use the grace of God in our life. Hindi nababawasan yung kabutihan na pwede nating gawin sa ating kapwa at yung grasya na pwede nating gamitin galing sa Panginoon. Sa bawat habang kami nagsasama, Tanga ng pag-asa sa Diyos ang panalangin. pag-ibig na wagas walang hanggan. Sa bawat misyon kami nakikinig sa Kanya. Mula noon hanggang ngayon, sama-sama sa misyon kay Jesus sa pamamagitan ni Maria, aming tugon. 7 taon ng tawag, sama-sama sa landas, tagpuan ng buhay. Ang aming dalangin magpatuloy ho. Yay! Good evening everyone at welcome sa Tagpuan ng Mga Puso, Tagpuan ng Pag-ibig, mga kwentong nakakaantig, ang pag-asa ay hatid. Yes, tama ka dyan, Kuya John Q. Turo ni Jesus ang gabay, kay Maria laging nakasandal, dito sa Tagpuan ng Buhay at Pananampalataya. Yes, 7 taon na ang paglilingkod kaya sa kanyang dakilang gawa. 7 taon na, ano? Tara, Yes. tara na, simulan na natin ang ating episode tonight sa isang panalangin na ililid ni Kuya Giovanni. Yan, Giovanni. Maraming salamat Kuya JQ. Nalangin po tayong lahat sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ama po namin, ipapasalamat po kami sa gabing ito sa paggabay po sa amin sa ganitong plataforma po ng SR Night. Maraming salamat po sa 7 taong biyayang binigay niyo po sa amin sa pag-asikaso po ng lahat ng pangangailangan namin para maipagpatuloy itong misyon na meron kami ngayon. Nagpapasalamat din po kami sa lahat po ng mga taong naging parte ng misyong ito, sa lahat po ng mga pari ng MMHC, sa kanilang pong pag-yes sa lahat po ng aming request, at sa lahat naman po ng mga YMC alumni, sa aming mga tita, sa mga nanay ng bawat YMC alumni na kasali po sa team na ito. Maraming salamat po sa grasyang ibinigay niyo po sa bawat isa. Nawa po'y sa aming pagpatuloy ng aming misyon, patuloy niyo rin po kaming biyayaan ng lakas, ng pananampalataya, ng pag-asang itong misyon ay hindi kawalan ng aming oras, na itong misyon po ay isang misyon na kung saan ay mayroon mang isa o maraming tao na pwede pong ma-inspire ng mga kwento, ng mga sharing po ng bawat isa nandito ngayon, na itong misyon po ay magiging dahilan ng isang miyembro ng YMCA, ng MMHC, na maging rason po upang ipagpatuloy ang pananampalataya kay Jesus at kay Maria. Sa ngayong gabi po, Ama po namin at mahal na Ina, tulungan niyo po kami maging
Gabayan niyo po kami sa aming pananalita, sa aming topikong pag-uusapan. Gabayan niyo po ang aming puso, gabayan niyo po ang aming pag-iisip, gabayan niyo po ang aming pananalita upang ang kagandahan po ng inyong kalooban, ang kagandahan po ng inyong istorya ay amin po maibigay sa lahat po nanonood. Amin po itong ipinapalangin sa inyong pangalan. Amen. 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 Thank you, Kuya Vani. Hello, good evening sa atin. Mukhang wala pang 24 hours magkakasama na tayo ulit. Kaya nga, napaaga tayo tonight, Kuya JQ, no? Yes, actually, oo, 8 o'clock talaga. Tatapatan natin ng ang Sigabo. Yan, talaga tayo ang prime time. Na-check na ba kung sino yung mas trending kagabi? Sigabo ba o tayo? Actually, chinek ko yung kagabi, almost pantay siya. Kasi si Parang tayo yung nag-trending kasi parang ang tagal kagabi eh. ang tagal kagabi. Nalagpasan natin actually. sila. Pati yung Kantadja natalo natin eh. Oo, nag-join na nga sila hindi talaga kaya. So talagang, sino ba naman ang bida sa ating prime time? Si Mama Mary at saka si Jesus. Yes. At saka ang ating mission, di ba? Tama So, po yan. Yes, so ngayong gabing ito, pangalawang gabi sa ating 7 days na special episode to welcome our tawag 7th dito, year. Kuya? Kung sasayaw kasi tayo, kasi maganda yung natin team song, pang Oo. Zumba siya. Mm. So dahil gabi siya, Zumbang gabi. Gabi, yes. Talagang Pangalawang ipinipilit gabi. natin yung sumbang gabi sa pangalawang gabi, Kuya? Oo, kasi to si Kuya Vani, dami yung alam. So good evening muna sa mga 2,400 viewers na nanonood tonight. Ayan, nandito si Father Claude. Father Father Claude, Claude, i-guest nanonood natin. talaga siya. Sa kagaya ng sabi niya kahapon, manunood daw siya ngayon. Father Claude, pasensya na hindi kami nakita kanina. Ay Hindi lang nako, po may nakapag- misa, alas 4, di ba? Opo, yung sa alas 4 ng misa po. Gusto mo nag-away tayo sa online. Joke lang. Tita Rose, ayan, nandito rin po siya from Morsha. Hello, Tita. Tita Jet, si Tita Amor nandyan. Ate Jessa, good evening. Ang ating bagong host sa Tagpuan. Ay, ba't wala ka dito, Ate Jessa? Oo nga, wala po si Ate Jessa. Oo. Good evening po, Ate Jessa. Sabi niya, I'm watching from a distance. From distance. The world looks blue and green. Si Tita, At syempre, Tita Virginia. Tita Virgie, Mama ni Ate Jelay. Hello po. Tita Of Julie course, from good Davao. evening din. Go. Kuya John Q and Kuya Vani, good evening din po sana kay Tita Christy of Barangay Singgang Airport National High School, former trainer po namin sa YMC. Minessage ko siya kaninang morning, no. Tapos sabi ko sa kanya, nag-host po ako and natutuwa daw siya na may representation daw yung Bisan sa sa Tagpuan. Wow. Yay. Representing. Ayan. Pero At syempre, I am natuwa lang hoping ako na po yan, no? Kasi Yes, kasama I am na ako hoping from na Negros. Yes, of course. I am hoping na sana makita ko siya nag-comment. Ayan nga. Silently nanonood daw si Tita. Tapos si Tita Julia nandito nanonood from Davao. Si Kuya Richard from Australia. Kuya Richard nanonood. Then maya-maya, ayan si Tita Mel. O diba? Nababasa namin. Mamaya po, mag-comment po kayo. Maganda yung topic natin tonight. It's about spiritual growth. At syempre, dahil special episodes ito mga kuya, talagang nag-imbita tayo at pinaunlakan tayo ng ating partner sa ating online evangelization platform na Tagpuan. So, dahil kagabi ay kamustahan tayo na kamustahan, ngayong gabi naman ay makikinig tayo. Ayun, from CDO with Love. Mag-ano muna tayo pala? Mag-roll call muna tayo ng ating mga viewers for tonight. Sige, mag-roll call kayo ng mga communities. Sige, simula ako dito. Kuya Hannibal, kayo na po magsimula. Sige, magsisimula po tayo dito sa mula sa North Luzon, from Manila, Dagupan, and of course, Bataan. Hello po. Yay! Good evening po sa ating mga kapatid na nanonood. Kasama doon yung Marikina, kuya, no? Marikina, of Yes, course. yes. Hello po sa lahat Marikina. sa inyo. Punta naman tayo sa Visayas. Meron po tayo sa Silay. Ayan, hello po. Mayong gabi sa inyong atanan, Bacolod, at saka Morsha. Ayan, Yes, at saka sa mayong parish nila, gabi. Father Michael, nanonood ang mga taga-parish ni Father Michael. San Isidro Labrador, Quasay Parish, Ate Kim, maraming salamat for Wow. supporting Tagpuan. Yes, Madam Magiging salamat. Yes, At and syempre, kuya, going to Mindanao. going to Mindanao, representing Mindanao, of course, our CDO community, kila Father Eric, yay! Maraming salamat. Hello po sa ating animators, trainers, and YMC members.
At sa ating mga brothers, candidates na nandiyan sa ating CDO community, we are praying for you. Kapit lang padayon. At syempre pa dito si Tita Mel, taga CDO nanonood. At Tita Annalisa from from Murcia with Love. Tita Remy from USA, humabol nandito. At si Tita Yay! Hello, Loli. Tita Rams. Good Tita evening po. Loli from Kawit, Cavite. So, before pa lumalim ang gabi, simulan na natin ito. Pero sabi nga, every year meron tayong themes, 'di ba? May isang year tayo ang theme si Father Eric yung kumbaga nag-discern. It's padayon sa misyon. Mm. Then last year, na-remember niyo last year natin from Father Leo naman yon. We still believe. We still believe, yes. Correct. Yeah, na ang theme song ay There Can Be Miracles When You When Believe. you Believe. Correct. Sige. Sa seven, Akala ko seryoso. Natin yun. Sige, kuya. kaya nga. This year, Pero this year, sabay-sabay nating basahin yung 7th year theme natin. Ang 7th year theme ay evangelization beyond borders. 7 7 years, years of of sharing the faith Faith online. online. Yes, sharing the faith online at laging naka-online si Father Rafael. Father Raf, maaga kami nag-start ngayon. Hindi mo kami Yeah. mababash na late kami. Ha? Saka, Tita Tina De Leon, kuya, nandito rin po siya from Champaka, Kanan, Cainta. Ayan. Hi Tita Tina, good evening po. Good evening po. Mukhang nagsisimba to si Tita Tina sa kung Champa ka, baka street to sa Marikina. So, Mm. baka nagsisimba to sa Marian Missionaries. Tita Tina, hello po, good evening. So, ngayong gabing ito, hindi natin patatagalin pa. Meron kanina nung opening, napakinggan naman ninyo yung ating social na na AI generated theme song, pero of course the lyrics is through us, no? But we are happy to share that may tagpuan theme song na tayo. And tonight, our second night for our online SR, our guest please for tonight. Before that, magdi-disclaimer muna. Kuya Bani, ikaw na lang ulit magbasa ng disclaimer, please. Siyempre naman, Kuya JQ, no, para po maging safe po kaming lahat, po yung mga disclaimer po namin ngayong gabi. The views and opinions expressed in this program are those of the host, speakers, and guests and do not necessarily reflect the views or positions of any entities they represent, such as the YMC and MMHC community. Maraming salamat po. At saka, Kuya JQ, si Ate Tina pala, kapatid ng guest natin mamaya. Okay. Yes, revelation po yan. And hindi na po ba natin Revelation. papatagalin, Sino? Kuya Jenq? Sino yung kapatid ni Ate Tina? Si Ba't tinawag Ate Tina niya ba ay kapatid nag-aral natin? sa Cainta Catholic College ka rin ba, Ate Tina? Oo. Ayan. So Nakapunta na hindi po na ako po sa natin bahay. patatagalin, Kuya Jenq. Papakilala go, na ba go. natin yan? Para Go ahead, makilala go na ahead. po natin kung sino yung kapatid ni Ate Tina, no? Let's all welcome our special guest for tonight's episode in the SR. Palakpakan po natin, sabay-sabay. Father Eric! Father Eric Ho from Cainta Catholic College. Hey. Hello, magandang gabi mga ka-YMC. Thank you so much for being here and for inviting me tonight to be with you sa ating tagpuan, our 7th year. Palakpakan! Yes! Hey, praise the Lord. Imagine, naka-7th year na tayo. Yes. Muntik nang matigil. feeling, John Q? Ano ba? Anong feeling na 7th year na? The feeling is mutual. The feeling is mutual. mali mag-English. Masaya, Father. We are blessed kasi kasama namin kayo mula year 1 hanggang 1. ngayon. Kaya we are grateful. And we are grateful dahil from those 7 years na nakalipas, nag-grow tayo as a tagpuan mission team. And of course, nag-grow din tayo as a YMC dahil on our 7th year, meron na tayong Cagayan de Oro City, Mindanao. Yes! Yay! Yay! Praise the Lord! Salamat sa Diyos. Salamat kaayo sa Ginoo. Maraming salamat sa Diyos dahil nakapagpatuloy tayo ng mission dito at nakapag-share tayo ng ating mabuting balita para sa mga kabataan ng Mindanao. So, ano nang gagawin natin? Ngayon, sisimulan na po ni Father Start tayo. Eric ang ating SR. Go ahead, Father. Alright. So, simulan na. Mag-share. Si-share ko yung aking
Yes po, Father. Share screen. Share screen. Ano ba to? Yes, Father. You can see it na po. Alright. Once again, magandang gabi sa inyong lahat and magandang gabi rin sa lahat ng ating mga nanonood ngayong gabi ito, most especially sa ating mga kapatid na nandito na YMC, especially from Mindanao, na nanonood, mga animators, mga trainers and members natin, and of course, mga sponsors and friends natin na nandito sa CDO. The topic that I chose for tonight is this question. We try to focus on this question. Are we growing spiritually? Maganda itong tanungin at maganda rin natin itong sagutin dahil first, nandito na tayo sa 7th year natin as a tagpuan. So ang question is, after those years, 7 years, have we grown spiritually? May nangyari bang maganda sa atin? Or ang tanong natin, ilang taon ka na sa YMC or sa YMC family? For example, ikaw, John Kyo, ilang taon ka na sa YMC? Ako, Father, nag-start ako ng YMC 1997. Tapos, pag-graduate 2001. Tapos, di ko alam kung may counted ba buhay yung break na yun na hindi ako active. Tapos, nag-active ako ulit 2020. Tama naman ang sagot. Ilang years lang? Sige na. Ay, sorry po. Mula 1997. Father, magko-compute ako. Wait. Sige, computin mo. Ano ba naman yan? Ano ba yan? 1997? Hello, May 29 mga ano years. tayo nga. Ilan? 29 po. 29 years? Nako, mas matanda ka pa. O sige. Okay, bye. Okay, bye. Ikaw, Bert, kaya Bert, ilang years ka na sa YMC? Ako po nag-start ng 2003 and 4, so that's like 1 year po or 2 years. Tapos naging active na po ulit ako last year. So kung yun lang po ang i-count, mga like 3 years lang. Pero since 2004, 2003 po, more likely mga ano na po, 20 plus years. Yan. Kung sa YMC, always a YMC. Walang Yes. stop tayo dyan. Ikaw, Kuya Bani, since anong year ka nag-start? 2004 kuya, at mga 22 years. 22 years. Wow. Opo. Ako, 1998, ako nag-start. And 1999, I became a trainer sa ating YMC. Kung 1998, sige, gano'ng katagal yun? 26, 28 years ba? 38. Alright, so 28 years. So if I will ask myself, have I grown spiritually for 28 years? Kung hindi yun ang batayan natin, YMC, pagpasok ko ng seminary 2001. So 25 years na ako sa seminary. Have I grown spiritually? So paano natin malalaman that there is really growth that is happening with us spiritually? So I will try to suggest three signs of spiritual growth. Paano natin malalaman that we are really growing spiritually? These are the signs. Okay, maraming signs na magaganda, but I would like to focus only on three. Right. So the first sign of spiritual growth is you are growing more aware of your sins, not less. Parang may kakaiba rito, di ba? You are growing more aware of your sins, not less. So, growing more aware of our sinfulness is actually spiritual growth. And this sometimes, parang nakaka-bother dito sa atin, and sometimes it makes us afraid, it makes us disturbed. Yung bang mas nagiging aware tayo sa ating mga kasalanan.
Why do I still feel dirty after going to Mass? Ganung mga questions. After going to confession, na-confess ko naman lahat ng kasalanan ko. I know and I believe na malinis na ako spiritually, pero I cannot feel it. Diba? Parang feeling ko maumit na rin ako. Nag-grocery naman ako, I attend tagpuan, YMC meetings, I serve in the church, sa mga ministries sa church, organizations and everything. So I do all these things, Lord, but I still feel dirty. The feeling of the feeling and awareness is actually good because this is what should really happen. Kapag tayo ay nag-grow spiritually, this is what should really happen. Being more aware of our sins. It is like this, being exposed in a light. Kapag mas malapit sa ilaw, mas klaro yung itsura. Or being nearer sa mirror, sa salamin. Para ang mga babae, of course, sometimes malalaki din. Pero yung salamin na ito, meron pa ito brother dito, ganito yan. Dito akin ha, nakita ko lang dito sa mesa. Meron siyang ganito, ayan. Dalawang salamin, ayun. Merong 0.5, merong zoom. Ang tanong ko, saan yun? Tama yun, lumalapit. Para saan yung zoom na yan na salamin? What's the use of this? So that, mostly sa mga babae ko, para mas makita nila yung kailangan nilang ayusin sa mukha nila. Whatever it is, like makeup or everything. So, it helps us if we are nearer to the light, if we are more exposed to the light, if we are nearer to the mirror. It is in the same way that it helps us more if we go nearer to Jesus, our light, or we go nearer to Jesus, mirroring us, sinasalamin niya sa atin kung sino talaga tayo, mas nakakatulong sa atin ito. Opposite of being away, being far away. Pag mas malayo ka sa ilaw, mas madilim ang buhay. Mas malayo ka sa salamin, mas blurred ang itsura mo. Hindi mo mas makikita. So, it is better to go nearer to the light, to go nearer to the mirror, at mas ma-expose ang iyong sarili. And you will see na, I'm not really that perfect. Meron akong spots, wrinkles. And it is good kasi mas nakikita ko ang sarili ko. St. Augustine of Hippo, ang aming patron saint dito sa Archdiocese of Cagayan de Oro, he said, the more we grow in holiness, the more we see our wretchedness. The king saints, yung magkaroon natin sa ito, alam niyo ba, mas nakikita nila ang kanilang sarili na hindi holy. Sa atin, pagingin na natin sa kanila, ating banal na nito. Pero may ang tunay ng mga santo, they don't see themselves as holy. Si Mother Teresa of Calcutta, si Teresa of Calcutta, alam niyo ang tingin niya sa kanyang sarili? She sees herself as the darkness of God. Mas malalim yun. Kasi hindi niya nakikita na I am in the dark. No, iba yun. I am somewhere in a dark place. No. Ang pagkakatingin niya sa kanyang sarili, I am the darkness of God. The worst of the worst. Mother Teresa na yun. The living saint during her lifetime. Si Saint Teresa of the Child Jesus. Banal na tao. Maraming nag-idolize kami, mga missionaries tayo. YMC, we idolize Saint Teresa, si Ate Teresa ang tawag natin sa kanya. Anong tingin niya sa kanya sarili? She is but a small child who knows nothing and cannot do anything good.
Imagine. Ano na lang talaga tayo nito? Si Saint Paul. Saint Paul, na sinelebrate natin kahapon ang kanyang feast day together with Saint Peter. Si Saint Paul, kilala natin siya, he wrote half of the New Testament. And in his letter to, to, to Timothy, he said, he is the greatest of all sinners. Imagine. Yung ganong kagandang mga salita niya sa New Testament, he still considers himself the greatest of all sinners. So, my dear YMC, my dear people of God, if you see some sins in you that you have never seen before, parang bago, parang feeling mo, bagong dumi, bagong mancha. That is actually the Holy Spirit sharpening you, parang lapis, sculpting you, trimming you, parang lama, that you may be perfect in all things. Second sign of spiritual growth, prayer feels harder, not easier. So, kadalasan, karamihan sa atin, akala natin kapag mas napapalapit tayo sa Diyos, mas madali nang magdasal. No. Ang totoo, ang tunay na spiritual growth, prayer feels harder, never easier. Ano nangyayari yan? There was a time na kapag nagdadasal tayo, di ba, I know lahat tayo naka-experience ito. Kapag nagdadasal tayo, parang feel natin yung presence ni Lord. Di ba? There was a time in our lives na kapag nagdasal tayo, grabe, iyak mo. Lord, I really feel you. Di ba? Pag may worship song, grabe, iyak mo. Kapag katapos ng confession, umiyak ka. Meron akong kakilala, maririnig lang yung Anima Christi na song, naiiyak siya. Imagine, Anima Christi pa lang yun, ha? Naiiyak na siya. Yun, the feeling of the presence of God when we pray. Pero, dumating tayo sa time na parang hindi na nangyayari ang gano'n. When we pray, we feel like nothing. When we talk to God, just silence. Hindi natin siya maramdaman. Like no one's listening. Sa gospel natin ngayon, ganun ang gospel. Natutulog ba ang Diyos? Is He really listening? And we think, religious naman tayo, naniniwala tayo sa Diyos, think that there might be something wrong in me. Bakit ako nag-iisip ng ganito? Walang mali doon. Ang totoo nangyayari, we are growing spiritually. The Catechism of the Catholic Church calls this spiritual desolation. Ganda, no? Spiritual desolation. St. John of the Cross termed this spiritual dryness. And it is said there that it is a normal phase of our spiritual life. Normal. Dinadaanan natin lahat ito. And dapat dumaan tayo rito. Si Saint Therese of the Child Jesus, balik tayo sa kanya. Marami tayong natutunan dito sa atin natin na si Teresa. Sabi niya to for 18 years, she cannot feel heaven. For 18 years. 18 years. Anong edad namatay si Saint Therese? Like 20 plus years? Bata. Pero imagine revealing to us, 18 years, she cannot feel God. But she kept praying. She kept trying. And she kept trusting God anyway.
Why does God allow spiritual desolations? The reason is this. God is trying to strip away all feelings. Kasi kadalasan yung faith natin based lang sa feelings. Kapag ka naramdaman ko lang, naiyak lang ako, feelings. Our faith should not be based on feelings alone. Why? Because feelings are fleeting. Lumipas. Kaninang umaga, masaya ka. Pag uwi mo ngayon, hindi ka na masaya. Does it mean na yung saya mo kaninang umaga ay hindi totoo? Kasi malungkot ka na ngayong gabi? O, it just happens that our feelings are fleeting, passing away. So, hindi magandang basis of faith ang feelings, ang emotions, kasi hindi stable. So, ang pinakamagandang stability of our faith is not on our own, but it is based on God. When we feel spiritual desolation, we are not losing faith. We are just invited to a mature one. Kaya inaalaw ni Lord ang spiritual dryness and desolation dahil gusto niya mag-mature tayo sa ating pananampalataya. Not based on our faith, but based on God's love and mercy for us. All right. Number 3. What is the third sign of spiritual growth? You start to love people you used to ignore and judge. Ayan. Sign pala yun. Na dati, meron kang kagalit, di ba? Ngayon, pinapansin mo na, minamahal mo na. Aba, does it mean na okay na kayo? Or does it mean na kasi merong mga ganong tao yung nababother sila na, Father, yung nagkasala sa akin, pinapansin ko na alit. Does it mean na okay lang yung ginawa niya sa akin? No. It is just a sign that you're spiritually growing na hindi na nagre-regain sa'yo yung pains that they caused you. You start noticing that you are more patient, more understanding, and more caring. You feel compassion to that person who wronged you and who hurt you. Yun ang spiritual growth. Mas naaawa ka na ngayon doon sa tao. Dati kinaiinisan mo. Ngayon naaawa ka na. Ang tawag doon, spiritual growth. Story. Ilang years na akong pare? 14 years. I was ordained 2012. So this is my 14th year. Yung first years ko as a priest, mga first, second, and 3 years na ako na pare, syempre, very zealous and everything. There was a time na merong nag-confession sa akin pare. Medyo hesitant ako kasi, pagkakapare, parang nakakahiya, di ba? Yung pare na yun, sasabihin, syempre confession niya. So, of course, tinanggap ko kasi bawal tumanggi sa confession. At, sige, Father, I listened to his confessions. My good Lord, talaga ito totoo. Siyempre, hindi ko na sabihin mga sinabi niya. Kaya ko na sabihin, nanlumo ako sa mga napakinggan ko. Parang yung reaction ko, ha? Kada sabi niya na kasalanan, what? Bata pa rin pa lang ako. Alam mo yun, I need inspiration. Tapos ito pare na medyo may edad. Yun ang pino-confess niya sa akin. Dati kapag nakakarinig ako ng pari na gano'n, naiinis ako. Sinasabi ko na lang na, sana lumabas ka na lang. Pero nagagalit ako eh. Alam mo, siraan ka lang sa simbahan. Mga ganong mga terms ko dati. Lumabas ka na lang. Pero ngayon, pag nakakarinig ako paring nagkamali,
paring nakagawa ng kasalanan, naawa ko kasi I feel his struggles. I feel his pain. I now understand how hard it is to live this kind of life. So yung ganong klaseng compassion is actually a sign of our growth in our spiritual life. You start to love, you start to have compassion, you start to have mercy sa mga nagkakamali sa atin. Okay? So tatlong signs yan. You are growing more aware of your sins, not less. Prayer feels harder, not easier. And you start to love people you used to ignore and judge. Now, since we are growing spiritually, there are also things are blocking our spiritual growth. Ito na ngayon. Of course, very, very challenging talaga ang spiritual growth dahil lalo na sa mga blockages na ito, yung mga humaharang sa atin. So tatlo din yan. Of course, marami. I would just like to focus on these three things na mas madalas na nangyayari sa atin. Okay? The first thing is this. We are consuming too much Catholic contents but are not practicing the faith. Okay to eh. Bilang Katoliko, bilang Kristiyano, we go to Mass. Amen. We go to confession. Amen. We pray the Rosary and Novenas. Hallelujah. We attend prayer meetings, synodals, Bible sharings, parish meetings, church organizations, everything. We serve. Lahat ginagawa natin. At kapag meron tayong free time, what do? We watch mga Catholic content sa YouTube, sa TikTok, mga pare, mga madre na nagsasalita. We enrich ourselves. More important tip, nagbabasa tayo ng libro about Catholic faith and everything. These are good. And this should be encouraged, ha? Dapat lahat ganito ang buhay natin. But the problem is this. Are we practicing the faith that we read, that we listen to, that we absorb? It is not about quantity, but the quality of the faith that we have. Saint James, the apostle, in his letter, he said, "Be doers of the word, not hearers only, or you are just deceiving yourselves." Imagine. Be doers of the word. If all we do is hear, listen to it, we are just deceiving ourselves. Niloloko lang natin sarili natin. Knowledge without practice, knowledge of faith without practice is spiritual junk food. Ayun, naiimpatyo tayo. Kain ka lang ng kain ng junk food, but it doesn't nourish you. Busog ka nga, wala namang nutrients. You are filled up spiritually, pero hindi nakakatulong. You're not growing kasi walang action. Our purpose is not to know more. Meron ako kilalang ganun eh. Attention ng atin, ng mga gusto niya ng mga pari ng ganito, load siya ng ganito. Pero at the end of the day, nasa bahay lang siya. Siya lumalabas. Kaya pagalitan niya yaya niya and everything. Ano naman yun? Our purpose is not to know more, but to be transformed more and more into the likeness of Jesus. If our faith is not moving from the head to the heart to our hands, then our faith could be dead. So ang movement ng faith, tatlo. From the head, knowledge, to the heart, feel mo emotions, to the hands,
action. We must do something. We must help the poor. We must do acts of mercy. Yun ang pagtawag sa atin as Christian people. So if we're already doing that, na-conquer na natin yung blockages. Right? Yes, block to our spiritual growth. You are still carrying unforgiveness. Surprise! Ako, halos lahat tayo nito meron. This is not something new, di ba? But it is also one of the most difficult things to do. Catechism of the Catholic Church says, our prayer and our willingness to forgive is inseparable. Kung nagdadasal ka and you have the willingness to forgive, okay ang dasal. Pero kung nagdadasal tayo, but we have no plans of forgiving others, ayun, may problema sa prayer. May problema sa faith natin. Because faith and forgiveness, prayer, and the willingness to forgive, inseparable. We can pray every day, go to Mass and adoration every day, but with unforgiving heart, there will still be a wall between us and God. So we can say that to break this wall, para mapasag yung nakaharang, it can only be done through forgiveness. May lumapit sa akin one time, Father, sabi niya, Father, can you teach me how to forgive? Sabi ko, sure. And then sabi niya, what should I do so that I can learn to forgive? Sabi ko, there is only one way. Sabi niya, one way? Yes, one way. For you to learn forgiveness, you must forgive. Nagulat siya, ha? Paano yun? Because there's no other way. For you to learn forgiveness, you must do it. Hindi ka pwedeng, I want to learn how to play the guitar. So I will watch YouTube. Pagkatapos manood ng YouTube, marunong na ako mag-gitara. Dali. You get the guitar, you play, you do it. I want to learn piano. Okay, so how do I learn piano? You read books. Pagkabasa mo ng libro, marunong na ako mag-piano. Baliw ka. Walang ganon. You play piano. You do it. When you want to learn how to swim, you do it. Go and swim. Swim or sink or swim, di ba? The same with forgiveness. If you want to learn how to forgive, we must do it. Forgiveness, reminder lang, forgiveness doesn't mean that what they did to us, yung nakasakit sa atin, that what they did to us is okay. So I will forgive. It means that what they did to me is okay. No, hindi ganun ng forgiveness. Forgiveness is this. It is refusing to let what they did to me imprison me any further. So forgiveness is being free. Gusto nating maging malaya, gusto nating makawala doon sa skit na ginawa sa atin, forgiveness. Father, hindi nagbabagong buhay yung loko-loko. That's not your problem. That's his and God's problem. Ang problema na dapat natin gawin, how can I forgive? How can I free my heart from this pain? All right, let's now. The third thing that blocks us is we are afraid of silence. Silence. Dahil sa atin sa digital age natin, ito na mahirap gawin. Silence. Why?
Kasi ang ginagawa natin, we fill our day, we fill the gaps of our day ng something that can disturb us or be listened to. Nagda-drive tayo. Gusto natin may music. Okay, minsan para makatulong na hindi makatulog. It's for long drive. Pero kung nagda-drive ka lang naman ng like 30 minutes, sabi natin 1 hour. Is it really necessary na dapat maingay? Or is it okay na tahimik lang? Just me and my God having a silent conversation. Nasa room tayo. Pagpasok mo ng kwarto mo, play agad ng music. Father, religious song naman eh. Iba pa rin. Kahit religious song pa yan, iba pa rin yung silence. Nagluluto ka mag-isa, dapat maingay, dapat madaldal, dapat nagsasalita. Anywhere! Meron ako mga bata ngayon, mga estudyante ngayon, nakikipag-usap sa iyo. Yung isang tenga, walang bakante. Yung isa, hindi. Merong airpod dito. Ano yun? Sinitak yung isang seminary namin dito. Sinitak, ano ba yan? Hearing aid ba yan? Nakikipag-usap sa iyo. Meron kapasok dito. Pero nakikinig naman siya sa iyo. That's not really listening. When we have difficulty sitting alone in silence with God, that is spiritual blockages. Umaharang sa atin yan. Bakit ba ayaw natin ng silence? Why do we avoid silence? Because silence makes us uncomfortable. Meron akong brother, sabi niya, nakakabingi kasi silence eh. Good! Sabi ko sa kanya. That's good. Nagbibingi ka because of silence. Because it makes us uncomfortable, di ba? Because in silence, ito kasi nangyayari. In the silence of our hearts, we are confronting ourselves face to face with our own reality, and we don't like it. We don't like it. Yung makaharap natin ang ating sarili, makita natin ang ating sarili na hala, dumi ko. We don't like it. And it happens most of the time in silence. Diba pag silence, naalala natin yung mga past traumas or mga betrayal sa atin ng kaibigan natin or mga religious pains. Diba? Napagalitan ka ng pare, mga issues sa simbahan, mga ganyan. But during silence, every single thing is brought to our forefront sa harap natin. And we are challenged to face them as they are. We need to acknowledge them, that they happen, and try to move on from them. Kaya malaki ang tulong ng silence. Kasi we are face to face with reality. We are challenged to face them as they are. Acknowledge them that it really happened. Maybe in the past, wala na akong magagawa dyan, nangyari na yan. And we move on from that. Malaki ang tulong ng silence. The early church fathers call silence as the furnace of transformation. Pugon ng pagbabago. Ano ang pugon? Mainit to. It burns, but it purifies. It hurts, but it makes us more beautiful. So these three ang umaharang sa atin. So let us try to overcome these three. Consuming too much Catholic content but are not practicing the faith. The unforgiving heart, and our fear of silence. Kapag itong basic three na ito na-overcome natin, mas madali sa ating makagrow spiritually. Mas magiging madali sa ating mas mapalapit sa Diyos at maging kawangis ni Jesus.
Amen. Amen. Yay! Thank you, Father Eric. At napakaganda ng iyong SR tonight. No, talagang napaka-meaty. Meaty. Yan. Ang daming natutunan ng ating virtual audience for sure. At kami din, mga host. Tama ba mga kuya? Tama yun, Kuya JQ, no? So, ang daming reflection yun sa bawat ideas na shinare ni Father Eric sa lahat po ng sa yung content po ng slides. Thank you so much po, Father Eric, kasi marami kaming na realize while listening to it. At the same time, while listening to it, parang naaasas rin namin sarili namin. Ako ba to? Actually, tama ka dyan, Kuya O Vani. yung parang ganun. Asan ako dito? Parang ako yun Oo. Oo, ako yun. Yung parang ganun. Oo. So thank you so much, Father Eric, kasi we have that opportunity while listening to your SR po to somehow to assess ourselves kung did I grow spiritually? Baka baka yun nga, parang lang siya, it's a practice pero lang siya. I mean, it's a routine but not practice, yung parang ganon. Yeah. Ang ganda ng point ni Father Eric na parang isa sa blockage ng pagiging spiritually mature is that pag hindi ka comfortable sa silence. As in, talaga parang kanina inisip, anong sinasabi kaya, ano kaya ibig sabihin nito? Then pinaliwanag ni Father, no? Oo nga, no? Because tama nga na parang minsan, yung automatic sa atin na pag sumakay ka ng kotse, may tugtog ka agad. Kasi nga, ayaw mong mag-dawn, ayaw mo na dumating yung point na tahimik, at mag-dawn sa'yo yung hinaharap mo ngayong struggles, problema, difficulties. Tapos, talagang galing. Para sa, sa ibig sabihin, parang, I'm not yet there, being spiritually matured, but trying. Parang gano'n. Pero ang galing, no? At it really, actually, retreat to. Hindi talaga to SR. Ito to retreat na. Retreat to, oo. Parang recollection nga to, kulang na lang ng mga pinggan, gano'n. Parang pwedeng Oo, kasi Kuya JQ, parang kasi I don't know, Father Erica, pero parang may denial pa on our part, siguro, no? May denial. When there is silence, there is denial at the same time. And resistance. That's why, as much as possible, please, wag muna. Wag munang wag munang may silence. Muna, I need some noise para at least somehow may attention is not on that particular na reflection of mine. Parang okay, I need to escape for now. Yung parang gano'n. Pero I'd like to point lang siguro ng Father Eric do sa number 2 natin kanina na reason why kung talaga meron kang spiritually you are growing spiritually is that prayer feels harder, not easier. Science. Oo, kasi I don't know, Father Eric, if it's true rin pag minsan, when you pray, parang nahihiya ka mag-pray. Kasi di ko naman to deserve, ba't ako mag-pray? Yung parang ganun. Although yung kanina sabi kasi ni Father Eric dun sa prayer feels harder, not easier. You start, Kaya mo yan. Oo, parang hindi ko na siya nakita. Pwede bumalik bukas. Sorry, bumalik na lang po ako bukas, Father Eric. Comment mo dyan Pasensya na. comment No. Hindi. Yung gusto ko po sabihin, Father, is that in my case po, yung number 2, doon ako natamaan, feels harder siya, not easier. Kasi minsan, when I pray, parang ayoko na mag-pray kasi, sorry Lord, sa dami ng kasalanan ko, parang I don't deserve to pray. Parang I don't deserve to do this. Parang you don't deserve to ask. Parang gano'n. To ask, oo. Parang, ito naman ako. Ito na naman ba ako? Magpe-pray naman ako. Tapos paulit-ulit rin lahat. Yung parang gano'n. Parang, for me, yun yung naging parang yung nagiging hard po yung yung pag-pray po. Kasi, I don't think I am deserving to, for that grace na ibibigay po sa akin. Pero, linalabanan. Linalabanan, kinakaya. Yeah. So,
I also agree with you, Kuya Vani. And how about Kuya Hani? Ikaw naman. Actually, tama naman yung ano, no, same kami ng thought kanina ni Kuya Vani about dun sa prayer, na Number parang two? nung binanggit ni Father kanina yung about sa prayer, parang yun agad yung pumasok sa isip ko na parang nakakahiya, sometimes nakakahiya mag-pray. Pero it's a good thing na the explanation ni Father Eric ay mas malalim na part, na yung spiritual dryness or desolation na mention kanina, na every time na nagpi-pray ka, parang it doesn't mean anything. Parang ganun. Parang nagpi-pray ka pero you're still disconnected. Parang something ganun yung explanation kanina. And I am sure, no, na habang nakikinig kay Father Eric kanina ay nagre-reflect on ourselves, na parang tinatamaan tayo, and tayo ba to? Ini-scrutinize din natin yung sarili natin. I'm sure most of our viewers tonight, ganun din yung ginagawa habang nag-explain. So, ang sobrang fruitful ng SR tonight, no? And kanina gusto ko lang i-share, no, yung sa silence, kasi isa yun sa mga striking points, no, bakit may spiritual blockage. Nung na-mention yung silence, ang biglang pumasok sa isip ko yung mga silent treatment na ginagawa natin towards other people. Pero it's a good thing na another thing na mas malalim pala yung explanation, na tama na in silence there is parang nakakatakot, kasi what's in that silence ay yung pag-uusig ng sarili. Parang something like that, na kapag tahimik ka, ang daming pumapasok sa isip mo, na parang inuusig mo yung sarili mo din at the same time. So, sobrang nakakatakot minsan nakakatakot yung mga thoughts na pumapasok sa isip natin during the time na tayo ay nakakaramdam ng silence. Kasi siguro yan yung isa sa mga spiritual blockage, no? And sobrang thankful ako na yun pa na-explain sa atin, no, yung story behind that silence or blockage. Kasi kung hindi, mananatili ako dun sa thought na silent treatment siguro to. Yung parang ganun, mga kuya. Saka Thank you, Father. to sum up dun sa number 2 na point, na ano din ako, natamaan din ako dun sa sabi ni Father Eric. The Lord allows us to undergo that spiritual dryness or desolation for us, because the Lord allows us to go through it, because He wants to strip all the emotions and feelings that we have, so that ang matira na lang sa atin is the relationship, the genuine relationship that we have with God, between you and God. Na na-realize ko, nga, no, kasi tama, example pa ka ni Father Eric, diba, may iba, pagkamanta pa lang yung isang song na religious song, na iiyak na. Same sa amin sa SFC, when we are in a praise and worship, we raise our hands, we cry, we gonna. But after that, pag pumasok na yung silence na sinasabi ni Father Eric, so nasan na? Ano ba? After wala nang maingay, wala nang banda, wala nang praise and worship, di ba, nandun pa din yung problema mo. So, ayaw mong harapin siya kasi nga, natatakot ka. So, parang, therefore, hindi ka pa spiritually mature. Yun nga yung calling sa atin. Kaya tayo inaalaw pala ni Lord na magkaroon ng silence, because He allows us also to be spiritually mature. And with that, magtatanong ako ng isa kay Father Eric before we go to commercial. Father, ang question ko, syempre, of course, nakaka-relate yung mga audience natin dito. Maraming salamat sa panonood, and I'm sure natututin kayo, no? Marami po sa ating mga Catholics ang active sa simbahan. Even hindi man active, nagsisimba, pero madaling ma-discourage. Ano po yung maipapayo ninyo para maging mas matatag yung spiritual life natin as a Catholic, no? Yun lang po. Sorry, hindi naging klaro yung audio. Ayun. Pwede repeat yung question. It's okay, Father. Marami po sa atin na Catholics ang active sa simbahan, mag-serve, or hindi man active religiously, nagsisimba naman, pero madaling ma-discourage. Ano po yung maipapayo ninyo para mas maging matatag po yung spiritual life, or mas maging spiritually mature kami? Going back to our topic tonight, yung discouragement, I believe, is also part of that difficulty in praying. Remember that praying is not just speaking to the Lord or asking for something. Prayer is a loving communication, a relationship with the Lord. So every kind of relationship experiences this, na I feel discouraged, for example, sa family.
Pero mga times na ang mga magulang, they would feel discouraged to ask for something from their children. Kasi di ba parang feeling nila umaasa na lang sila palagi. Or sometimes children, merong mga cases, they feel discouraged because they feel na hindi sila pinapakinggan ng magulang nila. But in reality, ang isa sa mga solutions para ma-bridge yung gap na yon is to really communicate. Communicate what you feel, to somehow, in a way, express it to your loved ones para may mapatch up yung ganong klaseng misunderstandings. Na akala ko lumalayo siya sa akin or galit siya sa akin pero yun pala meron lang feeling of discouragements. So in a way, since ang relationship natin with the Lord is a bit different. Like, bagong pa na natin sabihin, alam na ni Lord eh. Nababasa niya yung isip natin, nababasa niya yung puso natin. So if we are feeling discouraged, isa sa mga dapat nating malaman or maalala is we should not be afraid. Kaya paulit-ulit na sinasabi ni Lord, di ba, in our Gospels, in the whole Scriptures, do not be afraid. Do not be discouraged. Do not fear. Fear talaga is something that we need to overcome. Fear will always be there. Part yan ng emotional setup natin. Kaya sa pelikula na yun, animated na In and Out, nandun si Fear, di ba? Hindi naman nila inaalis si Fear doon. Fear is part of our human setup. Ang problem is, let us not allow fear to control us. Kaya meron tayong mga discouragements na nangyayari. If we are discouraged, if we are afraid, we cannot do anything. We feel paralyzed. We cannot move. We don't have direction. We don't have movement. So, the best solution is to trust in the Lord. Do not be afraid. Trust in His hope. Trust in His word. Hope in His promises. Hope in the Lord. Thank you, Father Eric. And hope in the Lord, no? Trust in the Lord. So, last na lang, Kuya Vanny, meron tayong question from the audience. Yes. From Ma'am Alegre. Sorry, no, kahit na gusto natin siya i-cut. Pero, Kuya Vanny, pakibasa mo mukhang gusto niyo Okay, paano sige po. Eric. Father Eric, ito yung tanong po from Tita Ma'am Alegre, yung pangalan dito Tita Alegre. Minsan po when I pray, parang feeling ko my prayer ay hindi po organized at parang nahihiya ako kay Lord kasi parang paulit-ulit na lang ang mga sinasabi ko. So normal pa ba 'yun, Father Eric, yung ganun? Yung ganun daw, na parang yung prayer niya hindi organized tapos paulit-ulit yung kanyang sinasabi po. Yun yung pong yun pong gustong tanong ni Ma'am Tita Alegre, if normal po ba yun, yung ganung setup po, no? Ikaw, Kuya Gani, kanina, but you have a question for me kanina. And parang hindi mo ma-organize yung question mo kanina, di ba? Nalilito ka. So, what do you think? Is it okay to speak to me like that? Being a priest, ganyan ka magsalita, hindi mo organize ang iniisip mo. Okay lang ba yun? Wow. Yung ganong klaseng conversation natin kanina. Wala ako sa question ko. So, ano feeling mo nung sinasabi mo yan sa akin kanina? Feeling ko po, Father, kasi palit po kayo, naiintindihan niyo po ako. Parang it's okay. Okay ngayon sa akin? Hindi ko naman po sila sabing okay po sa inyo. Parang feeling ko lang po, parang okay naman siguro kay Father yun. Parang he will find ways to understand me. Parang ganon. Kasi magkaibigan naman tayo di ba? So ibig sabihin, we have that kind of loving relationship. So you can just imagine how much more with the Lord. Ako, marami kong weaknesses, marami kong judgments bilang tao. Pero si Lord,
kapag kausap natin, kahit gulong-gulo ang isip mo, mas okay yun kasi we are more true and real in front of the Lord. Katulad ng sabi natin kanina, if we are nearer to the light, nearer to the mirror, mas nakikita natin sarili natin, di ba? At yung isa na yon is pagkita na, hala, magulo pala ako makipag-usap. Disoriented ako, no? Disorganized ako magdasal. Mas okay yan. Kasi ibig sabihin, kung mas nakikita natin na sarili natin, mas maayos natin yung sarili natin. It's okay. Pero hindi yan okay kung palaging ganyan at habang buhay tayong ganun. Pero ibig sabihin, we must grow. We must mature. If that's the case, then, the Lord is very understanding and loving. We don't have to worry about it. Thank you po, Father Eric. Para I have a realization doon sa sample ni Father Eric, no. Ay, kabani, okay pa sa tingin ba, okay ba sa akin yung gano'n? Siguro may resistance tayo if we don't consider our Lord na accept tayo, na natanggap tayo, na love niya tayo. Parang we put din siguro, Father, no, parang tayo na siguro naglalagay ng barrier yung relationship natin with him, na parang you look at pag tinignan mo siya na parang he is someone that he will punish you. He is someone na strict, na he is someone that you cannot joke with, he is someone na medyo intimidating. Then that's the time na na parang you put yourself backward. Parang, sorry, bawal muna ako magkamali. Hindi muna ako harap po sa iyo kasi nagkakamali. Hindi pa ako ready. Mali po ako always. Pero pag pag kinakausap talaga is, yung sabi ka nila, Father, no, if you are with your true friends, you can be who you are. Lord, pagod na ako. Parang ganun. Lord, maawa ka naman. No? Pwede ka magsumbong, pwede kang umiyak, pwede kang magalit, yung lahat, pwedeng ganun. So, ang ganda. So, thank you. Ayun. Thank you very much, Kuya I'm very Bani, happy, no? Sa ganung magandang realization reflection. po. Yes. Opo, ang ganda. Yes. Okay, Thank you so very with much. that, dahil alas 9 na, Ay, let's hindi have pa. Wala our pa. 8:30 pa lang, kuya. let's have our commercial, and then after the commercial, we will have, sobrang enjoy natin, even yung virtual audience natin, sobrang dami nila. I'm sure they are blessed, at we are blessed na nakikinig tayo sa ganito, at nare-reflect natin, are we spiritually mature yet, or ongoing pa rin ba, or whatever, no? Kung ano man yon, at least alam naman natin na papunta tayo doon. And with that, let's go to our commercial, and after that, we will have our POTD, or Pulot of the Day, and Father Eric will give his POTD, or Pabaon of the Day. So, we'll be back after a few minutes. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. It's your birthday, hooray. Happy birthday. It's your birthday, hooray. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Ating mga birthday celebrators ngayong buwan ng June. Yan, last day of June today. Tapos na ang kalahati ng taon, pero tinatapos natin ito with a blessing tonight, listening to Father Eric as our second guest for our special episodes for our 7th year. Kaya naman, Kuya Hani.
Kaya naman ano sabi ng script? Sabi na kay Kuya Hani, adlib daw muna. Mag-a-adlib muna pala. Oo, oo. Kaya pala sabi ko, Gawa ka okay. muna ng anong kwento bago ka, Because we are preparing for the 7-year anniversary celebration, we will be on break this July po, and as our team, of course, will prepare for the most exciting episodes this year. But then again, no, we will still continue to pray for vocations, no, support the MMHC and the YMC programs, and of course, we are encouraging everyone to please continue to pray the Rosary for peace and accountability in our country. All right, Kuya Jen? Yes. Correct. At tapos na nga ang birthday video based on sa ating script. Kaya ngayon, ay ibigay natin ating pulot of the day. Ang ating pulot of the day, mabilisan lang. Ano yung Apo. iuuwi natin after this episode? Simulan natin kay Kuya Vanny. Sige po. My pulot of the day for this episode po, we grow spiritually if we also grow our relationship with the Lord until the time na we are free to converse with Him and to share our life with Him. Yun po siya. Thank you so much po. Thank you, Father Eric, for the Amen. sharing po. Amen. Thank And- you, Kuya Hani. Kuya Ako Hannibal. naman po, habang nagre-reflect po ako dun sa SR kanina, I realized that God is really patiently working in my heart even though may pagkukulang as tao. And this episode challenges me not only to learn more about my faith, but more importantly, to live it through prayer kahit na may mga dryness or desolation, through forgiveness no matter how hard it is, and of course, acts of charity. So, ang prayer ko lang, I may never be, sana hindi ako maging takot sa silence, no? Because tonight is the realization that it is often there, dun sa silence, that God speaks most clearly sa aking puso. So, that's all po yung reflection tonight. Kuya Thank Jan. Yeah, thank you. Ako naman po, ang aking pulot of the day tonight is that the spiritual growth is a journey, at we are blessed to take that journey on this platform because we are guided by our community, the MMHC community, our brothers and sisters here in YMC. And so that journey is meaningful, no? We should be also doing our best para maabot natin yung spiritual growth na yon. Kasi sa dulot-dulo, it will be worth trying, no, to become spiritually mature, because we know that it's with the Lord and Mama Mary. So with that, let's call on Father Eric to give us his POTD or pabaon of the day and bless us, blessing all our virtual audience and us, the host. Father Eric. Right, pabaon for the day. I would just like to take something from what John Q said kanina lang sa kanyang pulot of the day, that really our spiritual growth is a journey. And this is what is beautiful in our Christian life. Magkakasama tayo eh. Kaya meron tayong term na lakbay. We are journeying together. Wala dapat maiwan. Wala dapat na, super mature na siya sa spiritual journey niya. Siya advanced na masyado. No, there should not be like that na malalayo ang gaps natin. No, we are journeying together. We must help one another. If we see someone na medyo na-relate, it's okay. Let's try to help them. If someone is already advanced, it's okay. We hold on to them. We trust them. We see them as our examples. So that lahat tayo ay magkakasama sa paglalakbay na ito. Kasama natin si Jesus at si Maria. The Lord be with you. And with And with and your with your spirit. spirit. And may Almighty God bless you, the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen. Go and proclaim with hope the God of love.
Thanks be. to God. Yay! God Thank bless you. Mama Mary loves you. Yay! Maraming Thank you salamat, po. Father Eric. At maraming salamat, Brother Gregory, and Ate Jelay na nasa likod. And sa ating virtual audience na nanonood at sumama sa ating second night, sa ating primetime bida, tagpuan, ibida si Maria at Jesus. And kung natuto ka tonight, aba, huwag ka mag-alala. For sure, may POTD ka rin. At bukas, meron pa, no? May episode pa tayo bukas ng gabi, part ng ating ikapitong anibersaryo dito sa ating tagpuan, kung saan kasama natin palagi si Jesus at kasama si Maria. Of course, I would like to thank our viewers for tonight. Thank you din, of course, sa isang mabiyayang sharing with Father Eric. 7 taon na tayong magkakasama, mga katagpuan. So kung ikaw ay #feeling blessed sa ating online show, aba, siguradong mas maraming kwento at aral mula sa ating mga online SR sa darating pang mga episodes. Kaya huwag kang a-absent bukas. Yes, wala talaga na absent bukas dahil sa tagpuan, bawat tawa at bawat awit nagbibigay ng lakas at pag-ibig. Dito sa samahang hinubog ng biyaya, patuloy ang alab ng pananampalataya. Kaya naman, magkikita-kita tayo sa susunod na episode ng Tagpuan. Kaya JQ, Tagpuan na! Ano? tara! Yay! Maraming salamat, Father Yay! Eric. Thank you, Thank you Father po. Eric. Goodbye, everyone. Thank you so much. Tagpuan puso'y nagkakaisa kay Jesus sa pamamagitan ni